Kayo'y pinagsanlaan ng bahay, parang saan natira at nagbayad kayo ng 1.2 million pesos. Yan ang sinasabi niyo, sinanla sa inyo. Ang nalilito lang ako, sinasabi ngayon, itong totoong Katrina, dumating sa bahay niyo, kinatok kayo? Sabi niya, hindi raw po tunay yung nagsanla sa amin. Ang alam niya raw po, isinanla raw niya kay Carolina. Sabi niya, dyan ako may kontrata. Nagulat ako, ba't ikaw yung nakatira? Ilang taon na kayo nakakontrata nakatira dyan? Taon pa lang po Wala sa pa March. po sa Wala pang March. isang taon. Nakakagulat mong malaman na isang taon, halos isang taon na sila nakatira, nagulat na lang kayo na may ibang tao na okupa. Nasaan po kayo sa loob ng isang taon na parang hindi nyo po na-check yung bahay niyo, ibang nakatira? Sir, nabibisita po namin yung bahay, nakikita natin may taong nakatira. Hindi nyo ba kinatok at para kumustahin nyo lang, kumusta po kayo dyan? Baka mamaya, Opo. nagluluto ng mga illegal na, sabihin natin, ginawang laboratory ng bahay ninyo kasi hindi nyo binibisita eh. Ang ina-assume po namin, Ayun, ina-assume. hindi po papayag ang hukuman yung mga ganyang akala-akala, ipinagpapalagay o ina-assume. Abay, kailangan po pangalagaan nila ang ari-arian kahit man lang dyan sa binabanggit nyo, Ginoong Bentulfo, na masya na naman nyo yung bahay nyo. Kasi pagkaganyan, ako nakakatakot po ngayon ng panahon, Ginoong Bentulfo, dahil maraming mga bahay ang ginagamit at pinamumugaran ng bisyo at ng mga illegal na bagay. Kayo'y pinagsanlaan ng bahay, parang saan natira at nagbayad kayo ng 1.2 million pesos. Yan ang sinasabi niyo, sinanla sa inyo. Pero pag sanla sa inyo, parang humiram sa inyo ng 1.2 million pesos. Opo, may kontrata po yun. Doon sa kontrata na yun, isasabi na kayo'y titira dyan. 2 years po contract po siya. Okay, ilang taon na kayo nakakontrata nakatira Isang dyan? taon pa lang po Wala sa pa March. po sa Wala March. pang isang taon. 10 months pa lang po, Ang sir. nagsanla sa iyo, misis nung nagrareklamo? Opo, nung po nagkakilala kami niyan, sabi niya, yung asawa niya raw nagluloko, kaya ginawa niya raw yun para hindi raw masuporta anak niya. Hindi mo naman binili, bagkus parang tinarhan mo, tinautang mo sila. Opo, Ang ginawa niya para masustentuhan sila ng pamilya niya, ni misis, sinanla sa inyo yung bahay. opo, Na 2 taon, titira kayo, 1.2 million. opo. Pinaka-interest po na 1.2 million, yung po Yung pagtira namin libre po. pong tira namin. Tira. 1.2 million pesos, titira kayo sa bahay. Sa loob ng 2 taon, ibabalik nila yung 1.2 million at yung interest na yun ay parang doon kay titira muna. Opo, At hindi yun niya inaangkin yung bahay. Hindi po. Okay. So may kontrata. Meron po. Ang problema, pinaalis kayo ni mister. Opo, pinaalis niya po kami. Sabi niya, wala raw siya pakialam doon sa bentahan kasi hindi raw po tunay yun. Sabi. Opo, Ang sabi niya. po niya, sir, yun daw po nagsanla sa amin na Katrina is peke daw po. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo hanggang katapasan ng February para umalis kasi kailangan na namin tong unit na to. Sinong... Yung lalaki po, sinabi po nilang dalawa nung babae na kasama niya, yung misis daw niya po. Parang wala pang 1 taon. Lumutang si mister at magpapakilala na meron siyang yung tunay na Katrina. Kano-ano nandiyan si Katrina na to na sinasabing nagsanla sa inyo? Asawa niya? Ano Hindi ba? po namin siya kilala. So, itong Katrina na to, ang sinasabi mo, hindi totoong Katrina na asawa nitong nagrareklamo. Sabi po nila. Sabi Sinong po nila? nung lalaki. Sabi po nung lalaki. Ang nalilito lang ako, sinasabi ngayon itong totoong Katrina na asawa nung mister na nagrereklamo na hindi natin alam kung sino man to, dumating sa bahay niyo, kinatok kayo? Opo. Ano sinabi? Sabi niya, sino kayo? Okay. Sabi ko, ako si Arthur Kako, ako yung Nagsanla, tira. ako yung nakatira dito, sinanla sa amin to. Kako. Okay. Sinong gumawa ng kontrata? Sa attorney po kami nagpunta. Kaninong attorney? Attorney Deata, doon po sa Okay. Bagirin. So, sigurado ka attorney, baka attorney lang na fake an attorney. Hindi po, may Lisensyadong attorney. law firm po talaga. Law firm talaga. Talaga po. Kung law firm yun, sigurado ako, hindi naman siguro abogado na parang magtatatanong siya kung ano man transaksyon. Kung ito'y umutang lamang sa inyo at para patitirhan kayo, pero hindi nyo binibili sa loob ng 2 taon, parang kinulateral niya yung bahay sa pamamagitan ng pag-utang sa inyo, 1.2 million pesos. Pansamantala, habang di siya nakakabayad, 2 taon, sasauli niya yung pera, aalis kayo. Sinabi niyo ba doon sa Mr. Umano, nung Katrina, na hindi ko malaman kung sinong Katrina din, yung totoong Katrina o may peking Katrina rito, ano sinabi ng Mr. na nagpapalaya sa inyo? Yung nga po, sabi niya, hindi raw po tunay yung nagsanla sa amin. Ang alam niya raw po, isinanla raw niya ay naka-sublease daw po yung kay Carolina Bodenong. Yung pong Carolina na yun, sinasabi niya, sabi niya, dyan ako may kontrata, nagulat ako, ba't ikaw yung nakatira? Pero nasan si Carolina? Ba't hindi niya tinitirahan?
Ayun nga po, nung pumunta siya, kasama po yan, yung Okay. Carolina. Nag-usap ba kayo sa barangay? Nag-usap kayo sa mga abogado? Hindi po kami nag-usap sa mga... Hindi nyo ba dinala sa abogadong gumawa ng kontrata para man masuri man na kung ano totoo? Hindi po. Pero ang ginawa ko po, tinanong ko po yung abogado. Sabi ko, Abogado nino? yung pong gumawa ng... Gumawa ng kontrata? Opo, sabi ko, Na parang kayo muna ang titira sa loob ng 2 taon, pero nangutang sila ng 1.2. opo, Kanino napunta yung 1.2 million? doon po sa Katrina na sinasabi lang. May resibo ba siya? Meron po yung May acknowledgement Saan kayo receipt. nagbayaran? Sa opisina ng abogado? Opo, sa abogado. Na witness to ng abogado? Witness po na abogado. Meron din po witness yung mga agent. Hindi nyo na mahanap ngayon yung Katrina? Hindi na po sumasagot itong kuwan. Aha. So in other words, nabudol kayo ng Katrina na nagpapanggap na asawa siya nitong nagrareklamo, nagpapalayo sa inyo. Pero sa Caretaker abogado kayo nagpermahan? Sa abogado po. Alright. Alam mo kung saan yung opisina ng abogado? Opo. Sigurado ka pa nandun yung opisina ng abogado na yun, nandun pa rin. Actually po, lumipat sila pero binanggit po sa akin yung nandun na ako sa Location po Tuba, Benguet. Napalagay mo kaya, modus to? Parang may ganun po eh. Malay nyo, yung abogado na sinasabi nyo, sindikato. Hindi totoo. Andyan, sa linya natin, nakikinig kanina pa si Katrina. Yung totoong Katrina siguro to, at Leonardo. Ayan po, ang mag-asawa, ang may-ari daw ng bahay. Magandang umaga po sa inyo, Katrina at Leonardo. Ma'am, sir. Hello, Sir Ben. Katrina. Hello po. So, bali po nung tumalbog kasi yung cheque nung nung Carol, yung Carolina. Sino naman Kasi Carolina? magkakaalam Sino na- naman yung Carolina? Yun po yung yun ang alam namin na titira dun sa sa bahay namin. Si Carolina ang nasa contract of lease namin. Okay, So, si Carolina. sa kanya talaga. Mhm. Ito ba yung contract ninyo? Gawa ng abogado? Kayo lang gumawa nito? Kami po ang gumawa nito. Alright. Hindi po namin sa nanotarize. Kayo ba'y mapapatunayan nyo kayo nagmamayari ng bahay na yan? Yes po. Nasa title yung name ko and the IDs. Title property yan. Opo. May hawak po kayo ng titulo ng property na yan na pinag-uusapan ngayon. Yes. Did you buy it absolutely or absolute deed of sale? Sinanla rin sa inyo. Sinanla po namin via Pag-ibig under our name. Pero pag-ibig housing to. Oo. Yes, sir. Housing loan. So in other words, kayo yung original owner o nabili nyo sa iba? Nabili po namin sa iba. Ayun. Kanino nyo po nabili? Kay Erwin Velasquez, but that was 2015 pa. Okay. Yung bang malinis ba yung titulo yan nabili nyo kay Erwin Velasquez? Yes po. Kasi Na-check nyo ba sa pag-ibig? Na free and clear yan? Yes, So in other words, meron kayong absolute deed of sale. correct. So in other words, may pinanggalingan to, sinanla rin sa inyo. Hindi naman sinanla sa amin. We bought it. Absolute deed of Parang sale. assume balance yun eh. Okay. Pasalo ang ibig sabihin noon. Oo. In other words, inassume nyo yung balance. Saan nyo inassume yung balance? Sa bangko? Sa pag-ibig po. So, nung inassume nyo sa pag-ibig, talagang legal tong assumption na to? Pumayag yung pag-ibig? Yes, sir. Ginawa ng Pag-ibig and together with us. So kaya napunta yung pangalan sa Okay. pangalan na namin. Doon mismo sa pag-ibig office. Yes. So you own the property now. Yes. So nangyari dito, pinauupahan nyo yung bahay. Kay Carolina, yes. Nasaan si Carolina ngayon? Hindi na namin makontak na. Alright, so hindi kaya si Carolina at saka si Katrina, isang tao lang? May Katrina pong lumutang na asawa raw ni Leonardo. Nagpapakilala siya raw ay asawa ni Leonardo at si Leonardo babaero. At napabayaan na raw itong si Katrina. Kaya lumapit si Katrina dito sa mag-asawa at humiram ng 1.2 million pesos. Lahat naman, ito ay ginawa rin daw ng abogado pagkatapos nagbayad sila. Halos 1 taon na sila nakatira dyan at 2 taon nag-aantay sila na sasauli yung pera sa kanila. Kasi sa halip na interest, libre tira bago bayaran in full. Yun ang nangyayari. So ngayon, yung Katrina na yun, hindi kaya itong Katrina na to, baka ito na yung Carolina? Pwede po or Kapunsaba. Kayo po ba totoong Katrina? Ako po yung totoong Katrina. Ang gusto nyo sabihin ngayon, pinaalis nyo itong mag-asawa na lumapit sa amin mula sa Baguio at sila ay nagbayad ng 1.2 million na inaasahan nila, hindi pa tapos yung lease na 2 years. So ngayon ma'am, magtulungan po kayo. Hindi po kayo pwede na magpalayas dyan kasi meron pong krimen na gaganap dito. Ako po yung nambibitag eh. Kayong kung dito, parang lumalabas, kailangan malalim na imbestiga rito sa parting to. Andiyan ba si Atty. Batas Mauricio kung nakikinig sa atin? Atty. Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Doon sa pagpapaalis nito pong nagsasabing tunay na Katrina siya at saka po itong mga narito panauhin ang ipabitag mo.
Hindi po pwedeng basta paalisin lamang yung mga tao na nakatira sa kasalukuyan. Ang magpapaalis si Katrina at saka yung Leonardo, kung sila man po ay tunay o kung ano man po sila, hindi nila pwedeng basta-basta paalisin ng isang tao nang walang kautusan ang hukuman. Ayon po sa ating Artikulo 536 at 539 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang sino mang gustong magpalayas sa bahay, kahit kanilang bahay yon sa lupa, o kahit kanilang lupa yun na may ibang nakatira, hindi po nila po pwedeng sila mismo ang gagawa, kundi kailangan nilang magdemanda muna at ang hukuman ang magpapaalis. So, hindi po pwedeng paalisin kagad yung nagrereklamong mag-asawa, Ginoong Ben Tulfo. Ayun, yan, nakita ko na. So in other words, only the court can do it na sa pamamagitan ng court order na mai-evict niya, paalisin niya sa bahay kasi kinakailangan utos ng hukuman. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Alright. At yan po isang napakagandang batas sapagkat marami po ang katulad nitong sitwasyon na to, magsasabing sila ang tunay na may-ari, hindi sila ang nagpatira, pero hindi po sila kaagad pababayaan ng hukuman na basta na lang nila palisin. Kailangan sa hukuman po magkaroon ng pagpapatunay, Ginoong Ben Tulfo. Doon sila magtutuos. Doon sila magpapatunay. Yes, Katrina at Leonardo, nakikinig ba kayo ngayon? Katrina? Yes, Yes. Narinig niyo ba kung ano sinabi ng attorney natin na neutral, nakikinig lang kung ano yung tama at mali? Magsampa muna kayo ng kaso para sa hukuman hahantong. Doon gagawin ng hukuman Yun naman yung- at hakbang. Okay ba sa inyo yun? Opo. Tanong ko, bakit po napunta ang susi doon sa kung kanino at pagkatapos isinanla? Ano bang problema? Hindi nyo ba nasisilip yung property nyo? Nakakagulat pong malaman na halos isang taon na sila nakatira, nagulat na lang kayo na may ibang tao na okupa. Nasaan po kayo sa loob ng halos isang taon na parang hindi nyo po na-check yung bahay niyo, ibang nakatira? sir, nabibisita po namin yung bahay, nakikita namin may taong nakatira. Hindi nyo ba And, kinatok at para kumustahin nyo lang? O, kumusta po kayo dyan? Eh baka naman kasi... Yun po ang aking gustong kinatok niyo po, bahay niyo po yan. Eh, hindi naman isipin, kumusta po kayo? Para matpatunayan niyo, baka mamaya, iba nang nakatira dyan. Mamaya, ginawang pinagmugaran ng mga kriminal ni Jesus Mariosep. Responsibilidad niyo po, tingnan niyo yung inyong property na yun pa rin yung mga taong umuupas sa inyo. Kasi kung hindi na, gagawa kayo aksyon. Ang napakatagal ng panahon, isang taon sila nakatira doon. Ngayon nyo lang nalaman, saan kayo ng isang taon na yun? Opo. So, nadadaanan po namin yung bahay. And Alam ko, nakikita nadadaanan namin nyo. Kinakatok nyo ba? Sinisilip nyo ba? Kung sino man kausap nyo, Hindi si po. Arthur o si Gina? Nakita nyo ba si Arthur o si Gina? Sandali. Nakita nyo ba si Arthur o si Gina na doon sa loob ng bahay? Or ina-assume nyo si Arthur o si Gina pero bilang tao pala nakatira? Baka mamaya, Opo. nagluluto ng mga illegal na, sabihin natin, ginawang laboratory ng bahay ninyo kasi hindi nyo binibisita eh. Ang ina-assume po namin... Ayun, ina-assume. Hindi po papayag ang hukuman yung mga ganyang akala-akala ipinagpapalagay o ina-assume. Kakailanganin po talaga, nakalagay po ito sa Kodigo Sibil, lalo na po yung nagsasabing sila ang may-ari o sila ang may karapatan. May kailangan po pangalagaan nila ang ari-arian, kahit man lang dyan sa binabanggit nyo, Ginoong Ben Tulfo, na masyalan naman nyo yung bahay nyo. Kasi pagkaganyan, nakakatakot po ngayon ang panahon, Ginoong Ben Tulfo, dahil maraming mga bahay ang ginagamit at pinamumugaran ng bisyo at ng mga illegal na bagay. Okay. Attorney, para naman medyo being isang abogado, I'll give way to you. How do you advise itong lumapit sa atin at nagbiyahe pa kagabi, naawa naman kami? How do you advise them and how do you advise yung magkabilang panig na medyo balanse nagkakaintindihan na para may resolution po tayo rito? Ang payo po natin dito po sa mga nagrereklamo sa atin na talaga naman pong nabiktima na ng lokohan, stand your ground. Ibig sabihin, Wag aalis. magpakatibay po kayo dyan sapagkat ang kakailanganin pong magpaalis sa inyo, yung taong nagpatira sa inyo dyan. Yung taong nagsasabing silang may karapatang magsanla at tinanlaan ninyo sa kanila yung bahay at lupa na yan, so sila po lamang ang may karapatan. Hanggang hindi po sila lumilitaw, huwag po kayong aagis dyan. Okay. Doon naman po sa kay Ginoong Katrina, Leonardo. Ginoong Katrina at Ginoong Leonardo, ang payo po natin, makipagtulungan na po dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Ang kalutasan po, makita ninyo yung kausap ninyong Carolina. At nang sa ganon, doon po magkakaroon ng kalutasan ng lahat ng yan. Pero hindi po pwede na doon po kayo kakahol. You will be parking at the wrong tree pagka itong mga taong kasalukuyang nakatira. Ang hanapin po ninyo yung kausap nyo, kayo yung may kakilala sa kanila, at para malutas ito,
doon po tayo mag-umpisa para sa inyo, Ka Leonardo at Ka Katrina. Okay. At dapat ba sila lumapit sa law enforcers para mag-imbestiga, attorney, para medyo sa tulong na rin ng alagad ng batas? Kasi may sindikato ako nakikita rito, attorney. Lumapit na po kagad sila. Yun po yung magiging unang hakbang ng depensa nila kung sakaling talagang nais po nilang habulin. Ito pong gumawa ng kabalbalan dito sa kanilang ari-arian. Alright. Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Libre. Ito po yung inyong out of public service lang talaga, community service. Nabigyan po ng linaw, magkabilang panig. Maraming salamat po. Magandang araw po sa atin. Alright. Kaya babalik tayo rin dito. Okay. Sige. Mang Leonardo at Katrina, narinig niyo po itong bagay na to. Ako'y mag-neutral po rito, Mang Leonardo at Katrina. Kinakailangan niyo makipagtulungan dito sa nagrareklamong itong mag-asawa. Meron po ako nakikitang modus, may kriminal po, may sindikato po rito. Pareho po kayong nabiktima. Makipagtulungan na lang po siguro kayo para malutas. Kung kinakailangan niyo po ng tulong namin, tutulong na rin po kami sa inyo. Sige po. Maraming pong salamat, sir. Walang anuman, ha? Tayo sa baba, ha? Apo. Gawan tayo ng paraan para medyo pareho kayo win-win. Ayoko naman may nadidehado, okay? Thank you po, sir. Alright, sige. Higit sa sumbungan, investigahan. Anumang reklamo, bibigyan po namin solusyon ng aksyon. Tulong at serbisyo, may ibang katangian, ibang brand. Brand Bitag. Ilalabang ka, di kayo iwan. Nag-iisa ang Bitag, 3 ang Tulfo. Bukod tangi ang Bitag Tulfo. Tandaan, number 62, malapit na. Doon! Baka mamaya, maging hurado na tayo yan. Naku, yari sila. Ito po, nag-iisang pambasang sumbungan, #ipabitag mo. Maraming salamat po, Sir Ben Bitag Tulfo, at pinakinggan niyo po yung aming hinaing at nalinawan po kami sa kung ano po yung dapat naming gawin sa sitwasyon po namin ngayon. Sir, maraming salamat po. Kay Sir Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan.